Muli ko pong sabihin mga kaibigan, sa bawat isa po na naririto, ang Diyos po'y nakakaalam kung ano pong laman ng inyong puso. Alam ng Diyos ang pangailangan ng kanyang mga anak, mga kapatid. At ito po ay tinutukoy natin mula po sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos po ay patuloy po na magpapakain ng kanyang tupa ng ayon sa kanilang mga pangailangan. Here's the question. Ano po ang kailangan natin ngayong gabi? Praise God. Sige po. Habang tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga gawa. Praise God. As we open our Bible in the book of Acts chapter 3, verse 1 to 10. Maaari niyo po itong basahin, mga kapatid. Praise God. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin. In verse 2. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, ay may isang lumpo mula ng ipinanganak. Ibig sabihin noon pa po, lumpo na po yung taong yan. Araw-araw siyang dinadala roon sa templo upang humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Next verse. Nang makita niya ni Pedro at ni Juan na pumapasok sa templo, humingi siya ng limos. Ito pong sabi sa verse 4. Tinitigan siya ni na Pedro at Juan. Pagkatapos, sinabi ni Pedro sa kanya, tumingin ka sa akin. Tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay ng malimusan. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera. O ibang translation, wala akong ginto, wala akong pilak, ngunit may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. In verse 7, at hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito at pinatayo siya, biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos sumamak siya kina Pedro at Juan sa templo, palakad-lakad, patalon-talon, at nagpupuri sa Diyos. In verse 9, ano pong sabi? Nakita ng lahat na lumaklakad siya at nagpupuri sa Diyos. Look at this, verse 10. Napansin nila na siya pala yung taong palaging nakaupo at humihingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda. Kaya lubos ang kanilang pagkamangha sa nangyari sa kanya. Hilingin kong bawat isa na pikit po tayo, bagyang ibuyuko ng ating mga ulot, mananalangin tayo sa salita ng Diyos. Panginoong Hesukristo, pinakadakila sa lahat, ikaw lamang, Panginoon, ang sentro ng gawain sa hapong ito. Ikaw ang pinakamataas. Ikaw po, Panginoong Hesukristo, ang pinakamatalino. Ikaw po, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan. O Diyos, nakikita mo ang pangangailangan ng mga anak mong narito. Kailangan ka namin, O Diyos. Gamitin mo lamang yung lingkod, ang iyong mga salita, Panginoon, na patuloy pong kakausap sa aming mga puso. Ano man pong hadlang, Panginoon, or any distraction in this place, we rebuke that in the name of Jesus Christ of Nazareth. Wala pong karapatan ng gawa ng kaaway, Panginoon, na magtagumpay sa dakong ito. Lord, bubusugin mo kami, Panginoon, ng pagpapala. Pagagalingin mo kami, Panginoon. Ipoprovide mo ang aming pangailangan sa pangalan mo, Jesus. Salamat sa tagumpay. Purihin ka, O Diyos. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say amen. Praise God. Hayaan niyo po sa umagang ito, ako po ay mangaral at magturo sa isang mensaheng nagsasabing, pambihirang kayamanan. Sino pong maraming pera dito? Taas yung kanang kamay. Yung marami. Hindi ko alam kung anong standard nyo sa marami, pero yung sa tingin mo lang, marami akong pera. Sige nga. Maraming barya. Ang barya po, pera din po yun. Sino pong maraming pera? Taas yung kanang kamay. Praise the Lord! Wala pong maraming pera sa dakong ito, mga kapatid. Pero sa umagang ito po pag-usapan natin, hapon. Hindi po pera lang ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan po natin yung pambihirang kayamanan, mga kaibigan. Hindi lang po anumang material na bagay, bagkus pambihirang kayamanan. Praise God.
Malaya kayong makaupo, mga kaibigan ko. Praise the Lord. Meron po ako ipapakitang picture sa inyo. Sa unang picture. Sige. Tingnan natin kung ano yung narito sa litrato, mga kapatid. Isang pagbabahagi po, mga kaibigan, by profession, ang inyo pong lingkod ay nurse po. Ako po ay nagtrabaho before sa ospital ng Maynila at sa ibang mga ospital. Ito po ay usual na lang na pangyayari. Makikita mo sa paligid ng ospital, may mga nakadextrose. Ang masaklap pa po, mayroong mga nakatubo. May mga nasa ICU. Ano pong gusto ipakita ng litratong ito, mga kapatid? Isang pagpapasalamat na wala po tayo dito ngayon. Isa pong pagpapasalamat sa Panginoon na nariyan ka nakaupo at maganda ang iyong paghinga. Maganda ang iyong buhay, mga kapatid. Sabihin mo, wala naman po akong pera na tinatanong nyo kanina, maraming pera. Okay lang kasi wala tayo dito. Ano mang yaman meron ka, pero pag tiniram po yung bulsa mo nitong sakit na to, delikado po ang ating sitwasyon. Ang itinuturo po ng salita ng Panginoon sa hapong ito, higit po ang kaligtasan mo sa anumang klaseng kayamanan pwedeng i-offer sa iyo ng mundo. Higit po ang pera sa anumang klaseng kaligtasan, anumang kayamanan, mga kapatid. Higit po ang kaligtasan sa anumang klaseng kayamanan at pera na sa libutan ito. Sino po dito yung buhay? Sabihin, praise the Lord! Sino po dito yung humihinga? Shout, praise the Lord! Amen, praise God! Ang hapong ito, mga kapatid, ako po ay patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon. Nagsasabing, title natin kanina, pambihirang kayamanan. Simula po ng isilang yung tao, marami po siyang pangangailangan. Ito na, next na tanong ko, sino po dito yung may mga pangangailangan? Sige, hindi na pera ha. Sino po yung may pangangailangan? Patingin nga po ng kamay. Maraming nagtaas. Kasi hindi po natin pwedeng makonsider na tao ang isang tao kung wala po siyang pangangailangan. Ultimo hayop na nilikha ng Panginoon, lahat po ay mayroong needs. At tayo po mga tao na mataas na pagkakalikha. Mataas tayo kaysa sa hayop. We're given dominion over sea and land. Over beast o mga hayop. Tayo mismo po ay mayroong pangangailangan. Sa mundong ito, mga kapatid, hindi po tayo pwede mag-survive kung hindi po ma-meet yung ating needs. Okay, so, may share po ako sa inyo. Patingin po ako nung triangle dyan. Yan. I know some of you familiar po dito sa law. This is what we call the Maslow's hierarchy of needs. According to psychology, mayroon daw pong kinakailangan na ma-meet ang bawat tao para masabi niya, masusurvive niya o maging self-actualized na kung saan dumarating po yung point ng kanyang buhay na sa bawat estado, kinakailangan niyang malagpasan yung bawat level hanggang sa po ay dumating doon sa pinakatuktok ng triangle na to na kung saan wala na akong kailangan pa. I'm all good. May iba po nagsasabi pag nasa level na po na ito, pwede na po siyang mamatay. Meron na po bang gustong mamatay sa oras na to? Wala pa po. Marami nagsasabi na accomplished na ako, pwede na po akong mamatay, evangelist. Ngayon pag-aralan natin saglit. First level that we have here, this the physiologic needs. Yan. Sa physiologic needs, ano po ang mayroon dito? Andyan po yung bahay, andyan po yung pagkain, nariyan po mga kapatid yung tulugan, nariyan po mga kaibigan yung damit. But it doesn't matter kung yung damit mo ay maganda o hindi. Importante meron kang damit. That's part of physiologic. Ano pa po? Yung paghinga. Pwede bang huminga lahat? Sige, take a deep breath. Then exhale. Lahat po tayo mga kapatid ay narito sa level na ito na kung saan, kung na-meet po natin yung breathing, yung food, yung water and shelter and clothing and even sleep, sino po dito yung nakakakompleto ng tulog? Or laging puyat? Pag tagi tayong puyat mga kapatid, bumabagsak po itong level nating physiologic needs. Hindi natin na namimit totally. And once na okay na tayo rito mga kapatid, we have here the safety and security needs. Ano pong meron dito? This is the health,
kalusugan, employment, meron tayong trabaho, nagkumikita tayo ng pera para mo pantustos tayo sa ating pamilya. Property, family, and social ability. That is safety and security. Ano pa pong meron sa safety and security? Ito po yung kaparaanan mo kung paano po tayo mabubuhay. Di ba? Kung paano tayo makakuha ng pagkain. Kung paano tayo makakapagpaaral sa ating mga anak. That is safety and security. Kung paano mamatugunan ang pangailangan ng pamilya mo. Diyan magpo-fall ang safety and security. Then kapag okay si physiologic mo, okay ang safety and security mo. And dito ka ngayon sa level na love and belongingness. So isipin natin, okay ba ako sa physiology ko ngayon? Namimit ba? Ang safety and security, namimit ba? Ang love and belongingness kaya, anong meron po dito? Pakikipagkaibigan or pagtanggap sa iyo ng kaibigan mo. The family, intimacy, and sense of connection. Ito pong tandaan natin, ang taong bagsak ang physiologic needs, wala pong safety needs, at hindi rin po namimit yung love and belongingness. Likas po sa mga tao ang umiibig at likas din po sa ating mga tao ang nais makatanggap ng pag-ibig. Sino po yung umiibig dito? Sa lahat ba ng iniibig natin, natatanggap ba natin yung ina-expect nating pagmamahal na bumalik sa atin? May nagsabing amen. Praise God. Maganda kung lahat po ganun. Na nagmamahal ka, nagmamahal, at bumabalik naman sa iyo yung pagmamahal na inibinibigay mo sa kanila. Pero ito ngayon mga kapatid, yung nararanasan ng mundong ito. Maniwala tayo sa hindi. Marami pong umiiyak pagdating sa love and belongingness. Bakit po kamo? Binuhos ko na lahat ng pagmamahal ko. Pero hindi pa rin sapat. Naghanap pa rin siya ng iba. Ibinigay ko naman lahat, pastor. Saan ako nagkulang? The love and belongingness, bagsak. Here's the fact. This world
and the King of Kings and Lord of Lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. He offered Him Jesus Christ. Ito pong taong hindi nakakalakad, ang expectation po niya ay pansamantalang bagay lamang. Pero ang nais ng Diyos ay mabago po ang kanyang sitwasyon. And listen to this church, maaring marami rin po sa mga oras ito ang pilay sa sitwasyon nila sa kanilang mga buhay. Subalit nais po ng Diyos na palakarin po tayo sa mga oras na ito. Saan tayo napipilay? Marami pong pilay dito pagdating sa financial status nila. Marami po ditong pilay sa relationship. Marami po ditong pilay sa kapayapaan sa kanilang isipan at buhay. Marami pong pilay sa pag-asa na isang araw magiging maayos ang lahat. But the Lord will provide us the ability to walk. Palalakarin tayo ng Panginoon. At ayaw po ng Panginoon, church, sa mga kapatiran po natin na naririto tumanggap na sa Panginoon. Hindi mo alam minsan o madalas napipilay ka sa sitwasyon ng buhay mo, na nananatili ka na lang nag-expect sa mababaw na bagay, pero ang nais ng Diyos ay higit po sa ginto at pilak ang ibigay niya po sa atin. Higit po sa material things. Ang mali po sa isipan natin, mga kaibigan, pag sinabi pong blessing, pera agad. No? May blessing ka mamaya. Ang iniisip agad po natin pera. Pero anong pong sabi, mga kapatid? Hindi lang naman po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon, sabi po sa Mateo 4:4. Bawat salita po ng Panginoon ay mahalaga, mga kapatid. Ito po yung nagpapakain sa ating mga kaluluwa. Doon po sa part natin, mga kaibigan, pwede pa po ba itong matuloy sa mga succeeding verses? Yung mga sumunod po. Doon po, sa verses 11, pababa. Basahin ko po, mga kapatid. Ito po ang sabi sa Acts chapter 3, verse 11. At samantalang siya'y nakahawak kay Pedro at kay Juan, nagsitakbong sama-sama sa kanila ang buong bayan sa tinatawag na portiko ni Solomon na lubhang ng gigilalas. At nang makita ito ni Pedro ay sumagot sa mga tao, kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipanggilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan? Na sa inyong akala dahil ba sa aming sarili o kapangyarihan o kabanalan ay nakapaglakad ang lalaking ito? Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong binigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato nang pasyahan ninyo na siya'y pawalan. Datapwat, inyong pinatanggihan ang banal at matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyong isang mamamatay tao at inyong pinatay, listen, ang lumikha ng buhay at inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, ang mga saksi kami sa mga bagay na ito. Those people realized and learned na ang may kagagawan o ang may gawa po ng lahat ng mga bagay ng pagpapagaling sa tao ay hindi po si Peter and John, kundi yung pinapako nila sa krus ng Kalbaryo. Sino po yun? That was Jesus Christ. Si Jesucristo, ang sabi na pinapako ninyo at pinapatay, siya ang may gawa ng lahat. Kapangyarihan niya ang may gawa ng mga bagay na ito. The miracles and goodness of Jesus Christ, brothers and sisters, lead us to repentance. Sa pangangaral ni Pedro, itinuro niya ang pagtanggap kay Kristo at pagtanggap sa buhay na walang hanggan. Meron po tayo ituturo ngayon sa ating mga bisita na naririto. First, we need to have the repentance. Pagsisisi sa ating mga kasalanan. But before that, of course, we need to have the faith. Tinanong ko po kanina kung sino pong nananampalataya sa Diyos. Nataas tayo ng kamay. And then another one, we need to repent of our sins. Pagsisihan natin ating mga kasalanan, sabihin at meaning natin sa Panginoon, Lord,
Hindi ko po kaya kung ako lang sa buhay ko, patawarin mo ako, Panginoon. I admit, Jesus, na ako po ay makasalanan. Ano pong sabi sa Roma 3:23? Lahat po ay nagkasala. Hindi po tayo nakatuntuon doon sa kaluwalhatian ng Panginoon, for all have sinned and come short of the glory of God. Kasalanan po na yan ang papatay sa atin. Ano pong sabi sa Roma 6:23? For the wages of sin is death. Okay, ito po. Sino po dito yung nagtatrabaho? Meron po ba dito nag-work? Meron pong nag-work. Sa pag-work po ninyo, gusto nyo po ba wala kayong sweldo? Like, libre lang. Like, wala. Trabaho ko ng trabaho, pero in the 15th and 30th of the month, wala ka naman in-expect pala. Wala palang sweldo. Gusto po ba natin yun? No. Ang sabi ng Bible, for the wages of the sin is death. The more po tayong nagkakasala at ang pagkakasala po natin, ang sweldo po natin ay kamatayan. The more po tayong nagkakasala, lumalaki na lumalaki, mayroon po tayong sweldo, kamatayan. At ang kamatayan po na ito ay walang hanggang kamatayan, impyerno. Sino pong gustong pumunta sa impyerno? Patingin po ng kanang kamay. Wala pong darating. Ay ako, nakaganto. Wala pong gustong pumunta ng impyerno. For the wages of sin is death. Lord, may kabayaran po pala yung aking kasalanan. Ako po ay mamamatay. Pero hindi natapos ang sinabi ni Jesus Christ, mga kapatid. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Lord, dapat po pala mamamatay na po ako ng walang hanggan. Dapat pala pupunta na ako sa impyerno. Pero Diyos ko, salamat! Meron kang regalo sa akin na buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Jesus Christ. At tonight, ayan po yung tatanggapin natin, si Jesus Christ na ating Panginoon. Tanggalin po natin sa ating mga isipan yung relihiyon, mga kaibigan, sa pagkakatong ito. Santabi natin yung religion. Ay, hindi ako makikinig dyan kasi ganito ang religion ko. Ay, hindi ako makikinig dyan kasi ganito yung paniniwala ko. Lahat po ng pinag-uusapan po natin ngayong gabi ay mula po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ang pagtanggap po kay Jesus Christ ay pagpunta po sa buhay na walang hanggan. That's the gift of God, sister, sa iyo. Regalo po sa atin ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. At ang regalo po, walang bayad. Meron na bang nagregalo sa inyo na siningil kayo? Regalo ka ta, sister. Anong name mo po? Dayan. Binigyan ko si Sister Dayan ng cellphone. O gift ko sa iyo. Kinsenas katapusan, bayaran mo ako. Hindi po regalo ang may bayad. Pag sinabi pong regalo, ito po ay walang kahit anong bayad na hinihingi. Bakit po kamo? Pinagbayaran na po ito ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Binigay na po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, yung regalo. Ang gagawin na lang po natin, aabutin na lang po natin yung regalo na yun. Sino dito gustong tumanggap ng regalo ni Jesus? Patingin nga po ng kamay. Lahat po tayo gustong tumanggap ng regalo ng Panginoong Jesucristo. Evangelist, ano ba yung mga sinasabi mo dyan? Ano bang regalo yan? Ito'y pambihirang kayamanan na gustong ibigay ng Diyos sa atin. The message is so simple, brothers and sisters. And actually, we're about to end the message tonight. May gusto lang sabihin ng Panginoon, may gustong ayusin ng Diyos sa mga naririto. Ang nais ng Panginoon, buksan natin patuloy ang ating mga puso't isipan sa pagkikinig po ng kanyang mga salita. The Lord wants to experience natin, mga kapatid. Gusto ng Diyos na ma-experience po natin yung pambihirang kayamanan na ibinibigay at inaalok po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon po, sige. May gagawin po tayo. Sino po dito yung, ibahin ko na yung tanong, sino po dito yung walang pera? Patingin nga po. Huwag po tayo mahiya. Sige, ako po, isasama ko po yung sarili ko. Wala po tayong standard ng bilang ng perang pinag-uusapan. Basta kung sa tingin mo lang na, kahit sabi mo may 20 ka, pero i-consider mo sarili mo na wala naman akong pera, 20 lang, o taas mo pa rin yung kamay mo. Sino dito yung walang pera?
Marami sa atin, mga kapatid, ang walang pera. Ngayon po, pakinggan niyo po ito. Naniniwala po ba kayo na higit pa po sa in-expect yung pera ang ibibigay po sa inyo ng Diyos sa gabing ito? Again, we are not giving you money tonight, but we are giving you the King of Kings and Lord of Lords, who is the source of all things, who is the source of abundance. Ano man pong pangangailangan natin, mga kaibigan, ilalapit po natin sa ating Panginoon. Ano man po yung iniiyak ng puso mo, ilalapit mo sa Diyos yan ngayong gabi. Hindi po titingnan ng Diyos kung gaano ka makasalanan. Sa aming mga kaibigan, no? Wala po tayong gagawing panghusga sa oras na ito. Huwag niyong intindihin yung mga katabi ninyo. Mari ko bang hilingin lahat na tumayo? Sa gabing ito po, hayaan natin ang Panginoong Hesukristo na kumilos ang kanyang presensya sa dakong ito. Pilit pong nanggugulo ang kaaway, mga kaibigan, sa dakong ito. Subalit, ang Diyos po ang magtatagumpay sa mga oras ito. And right now, brothers and sisters, hihilingin ko rin po maya-maya yung assistance po ng ating mga altar workers, ng ating mga leaders po dito. Pwede ko po makita dito kung sino po yung mga visitors. Sige po, visitors. Ayan. Okay lang po ba may anyayahan po namin kayo sa harapan? Sige po, aming mga mahal na bisita. Huwag po tayong mahiya, hindi po namin kayo papaluin. Dito lang po kayo, harap din po kayo sa akin. Sige lang po. Sa aming mga bisita po na narito, kung sino po yung nagdala sa kanila, samahan niyo po sila dito. Sige po, ating visitors. At maya-maya po, pa-prepare na natin mga musicians na samahan po ako sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi po natin patatagalin, mga kaibigan. Sige po. Yung mga nandyan po, yan, mga visitors. Kahit po, occupy nyo rin po ito, mga kapatid. Yan. Sabi po ng Bible, makinig po tayo, ang langit po ay nagagalak, mga kapatid, sa isa pong kaluluwa na magsisi sa kanyang kasalanan. Libo-libo po ang anghel sa langit ang nagdiriwang, mga kaibigan. At sa mga oras ito, hindi lang po isa ang naririto. Bakit po kailangan ko magsisi, evangelist? Again, lahat po tayo makasalanan. Totoo po, kahit sino po sa atin makasalanan. Pero ang nais po ng Panginoon sa gabing ito, ibigay mo yung buong puso na paghingi mo ng tawad sa Kanya. Wala naman akong ginawang mali. Mabait akong tao, wala akong agrabyado. Bakit ako hingi ng tawad sa Panginoon? Meron po tayong nagagawang kamalian. Hindi man tayo aware, but still tayo po'y nagkakasala. At meron po tayong tinatawag na inherited sin. Ito po yung kasalanan, mga kaibigan ko, na minana pa po natin sa kasalanan pa nila Eva at Adan. Ngayon po, pinag-usapan natin, gusto kong tanggapin yung gift ni Jesus Christ sa akin na buhay na walang hanggan, na hindi ko iisipin sa mga oras na to kung anong relihiyon ko, kasi ang pinag-uusapan po natin Bible. Again, religion will never save you. Hindi po tayo maliligtas ng kung anong relihiyon, pero ang pinag-uusapan lang po natin dito, itatabi po natin ng ating religions. Isang pakiusap ng Diyos sa atin, ang pag-uusapan lamang natin, yung relationship ko kay Jesus Christ. Kamusta ba yung puso ko sa Panginoong Hesukristo? Sabi po ng Bible, even your hairs are numbered. Yung hibla po ng buhok natin, kaibigan, bilang po ng Diyos yan. Ang ibig sabihin, kilalang kilala ka ng Diyos. Ma'am, I may not know you exactly, pero si Lord, kilalang kilala ka. Pumasok ka sa dakong ito, again, baaring pinagbigyan mo yung request ng friend mo na nag-invite sa'yo, sige, sama na ako para wala na tayong pagtatalo. Pero po, hindi po aksidente na pumunta ka dito. Dahil nakita na po ng Diyos sa mga oras ito. Ililigtas ko si Dayan. Ililigtas ko tong anak kong ito. Ilalayo ko siya sa kasamaan. Ang mundo, pasama ng pasama. At kung sino po yung mga nanay na naririto, pakinggan niyo po itong patotoong ito. This is a personal testimony. Years ago, I was giving the tracts or yung babasahin po ng salita ng Panginoon
somewhere po in Santa Mesa, Manila. Bibigay po ako noon. May isa pong nanay na pinagalitan po niya yung anak niya kasi tinanggap nung bata yung word of God na nasa papel. Binalik sa akin nung bata yung salita ng Panginoon na nasa papel. Sabi ko, bakit binabalik mo sa akin? Ang sagot ng bata, pinapagalitan po ako ni Mama. Huwag niyo daw po kasi kami pakialaman. Nagulat po ako sinabi ng bata. Hindi ko po tinigilan yung batang yun, mga kapatid. Bumalik ako doon sa lugar. Sinasama po namin siya sa mga group activities, yung mga batang Bible study po ng mga bata sa Daokong iyon. Sinatap po ako ng nanay. Sabi niya sa akin, wag na wag niyong papasukin yung buhay ng anak ko. Hayaan niyo siyang maglaro. Wag niyo isasali sa mga Bible niyo yan. So bilang respeto po at hindi na pakikipagtalo doon sa nanay, ang sabi ko po, sige po, pagpalain po tayo ng Panginoon, lagi ingatan po tayo ng Diyos. Umiyak yung bata, mga kapatid, kasi hindi na siya pinayagan ng nanay niyan, sumama doon sa amin. After 10 years po, napadaan uli ako doon sa lugar na yan. Kinamusta ko yung si Boyet. Alam ko dito nakatira si Boyet. Hindi ko siya mahanap. May kapitbahay po doon na naglalaba. Sino yung nahanap mo? Si Boyet po. Matagal na siyang nakakulong. Dunurog po yung puso ko, mga kapatid. Nawala na po akong question, bakit nakulong siya. Ang durog ng puso ko po, ito po yung napaisip ako. Kung kahit man lang ba pinahintulutan lang sana nung nanay, yung bata na yun, na lumalaki siya, na nakakarinig siya ng salita ng Panginoon, mangyayari kaya sa kanya yun. Ito po sa mga magulang, wag na wag niyo pong ipagdadamot yung salita ng Panginoon sa kanila. For the Bible says, train up the child the way he should go. Kapag lumaki sila, hindi po nila kalilimutan yun. Kapag hindi nyo po natutunang ipakilala si Jesus Christ sa mga anak ninyo, sasaktan po nila ang inyong puso. Bakit po kamo? Hindi maayos kung pinalaki ang anak ko, evangelist, pastor, huwag nyo nang anuhin yung anak ko. Iba po ang mundo. Iba po ang salibutan. Kahit gaano po tayo kabuting magulang sa mga anak natin, pero kung hindi po maganda yung environment, mga kaibigan, kung hindi po maganda yung mundo na ginagalawan nila, masisira at masisira po kanilang buhay. That's why you are here tonight. Gamutin po natin kung ano man yung nasisira. Gamutin po natin kung ano man po yung nalalason na. Through Jesus Christ our Lord. This is an evangelistic service, an indoor crusade. The main goal, friends, ang goal po ng gawain na ito, para i-magnify yung kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo sa buhay natin. Ang Panginoon po sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay nagdusa, naghirap. Bakit ba niya, evangelist, gagawin pa yon? Ano bang purpose ni Jesus? Ba't kailangan pa niyang maparusahan doon? Pakinggan po natin sa mga hindi pa masyadong nakakaalam about dito. Ang nais ng Panginoong Diyos, maibalik yung relationship na nasira. Yung gap, maalis yun. Ang naggagap lang sa Diyos at sa tao, yung kasalanan. Mula pa kay Eva at Adan, nanganak yung kasalanan. Hanggang lumalaki na lumalaki yung kasalanan, anumang dugo ng hayop na inaalay, hindi na sapat para po takpan o iligtas yung buhay ng tao mula sa pagkakasala at impyerno. Ang nais ng Diyos, may merong ialay. Ang sabi po sa Book of Hebrews, na wala pong pagbubo. For without shedding of blood, there is no remission of sins. Kung wala pong mag-o-offer ng katawan niya para mamatay sa sangkatauhan, lahat po tayo mapupunta sa impyerno. That's the rule. Wala pong nakita ang Diyos na matuwid. Kasi ang qualification, dapat matuwid, walang kasalanan. Again, wala pong matuwid na taong nakita ang Diyos. Kaya itong pagiging Diyos niya, gumawa siya ng kaparaanan sa katawang Hesukristo to bear the weight of the sin of the world. Masakit. Mahirap. Ano ba yung hinampas kay Jesus Christ? Ganito po, mga kaibigan ko, yung pinalo kay Jesus.
This is just an example. Ito po yung latigo. Kung makikita po natin sa bawat dulo ng latigo na yan, meron pong mukhang gear dito na may mga tusok-tusok na kung saan sa bawat hampas at hagupit. Pag ganun po mga kapatid, sasama po yung balat at laman, uukain niya pag ganun, sa bawat hagupit, kukunin niya yung laman. Ilang palo, ilang hampas, pero ang sabi ng Bible, tiniis ni Jesus Christ ang mga palo na yan. In the book of Isaiah it says, by His stripes, we are healed. Pinagaling ka ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga latay. Hindi inalintanang ng Panginoon yung sakit na yan. Dahil mahal po tayo ng Diyos. Masyadong concern, nag-aalala, masyado pong mahal ng Diyos yung kaluluwa mo, kaibigan, sa oras na ito. At hindi po tayo mapupunta ng langit kung hindi po tayo tatanggap at dadaan kay Jesus Christ. Kung hindi po natin i-accept yung kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo sa buhay po natin. And right now, gaanong kasalanan na mayroon ka? Evangelist, nakapatay ako ng tao. Evangelist, nangangalunya po ako. Evangelist, marami na ako nasaktang tao eh. Pastor, nakikipagrelasyon ako sa kapwa ko lalaki o kapwa ko babae. Hindi ako para dyan. But listen to this. Ang kapangyarihan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ay higit pa sa kapangyarihan ng iyong kasalanan. Kaya pong yakapin ng Diyos anumang klaseng kasalanan na mayroon sa oras na ito. Ang nais lang ng Panginoon, anak, ito yung kapangyarihan ng krus. Tanggapin mo ako. Jesus Christ wants us to repent and be converted. Bakit i-convert? Gusto ng Diyos na balik po yung relationship na nawala. You have the gap. Hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo, meron pong gap na namamagitan sa atin sa Panginoon. At ang Diyos patuloy po yung kumakatok. Ang Diyos ay patuloy po na kumakatok sa puso mo, anak. Pagbuksan mo ako. Nalalapit na ang kapanahunan, ang Diyos po ay babalik. Sa pagbabalik ng Diyos, ito po yung bagay na katotohanan. Wala na pong habag at awa, mga kaibigan ko. Sa pagbabalik ni Jesus Christ, when the last trumpet sound, it speaks judgment. Pagdurusa. Wala na pong second chance, mga kaibigan. Sa pagtunog ng trumpeta, pagbalik po ni Jesus Christ, may dalawang bagay lang po na inilaan. Langit o impyerno. Ang sabi po sa Revelation chapter 20 verse 15, yung mga tao po na hindi matagpuan sa aklat ng buhay, yung pangalan nila, wala po doon. Ang gagawin sa kanila, itatapon po sa dagat-dagatang apoy. Masakit po sa Diyos na makita niya yung lilikha niya, yung masterpiece niya na tulad po natin, na ibubulig lang po sa dagat-dagatang apoy. We are here tonight para lumapit po tayo sa Panginoon. Sige po, maaari po ba natin ipikit ang ating mga mata? Sa ating pong mga bisita na gusto pong tumanggap kay Jesus, sundan niyo po ang aking mga panalangin. Sa ating mga bisita, sige po, susundan niyo po ang aking mga panalangin. Tayo po ay lalapit sa Diyos, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mari ko ba makita yung mga kamay natin ng mga bisita po natin? Sige po, bahagyang kamay po, itaas lang natin. Sige, huwag po tayo mahiya. Ito po yung rule natin, ha? Huwag po kayong mahiya sa katabi ninyo. Si Lord Jesus lang po ang nakatingin sa inyo. Si Lord Jesus lang po yung nakamasid sa inyo. Hindi po kami. Hindi po yung mga kasama ninyo.
Mag-focus tayo sa Panginoong Diyos at ibubuhos ng Panginoon ang presensya niya sa dakong ito. We will ask for forgiveness first. Maaari niyo pong sundan ang mga sasabihin kong salita. Panginoon, sige po, gayahin niyo ito. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Sa lahat ng bagay at sitwasyon, nasaktan kita. Sinasadya man o hindi sinasadya, sa pamamagitan ng isip, ng puso, at ng aking mga gawa, na ako po'y nakasakit sa iyo. Patawarin mo po ako. Panginoong Hesukristo, gusto ko pong sabihin sa iyo na mahal kita. Gusto ko, Panginoon, na pumasok ka sa aking puso sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, inaangkin ko po ang kapatawaran mula po sa iyo. Salamat po. Amen. Sa mga oras po na ito, mga kapatid, hayaan niyo po na ibahagi ko itong bagay na ito sa inyo na kailangan po nating maranasan. Ito po yung bahagi at ultimate po na tinatawag nating pangbihirang kayamanan. Ito po yung Banal na Espiritu Santo ng Panginoong Diyos. Ito po ay pangako sa atin, mga kapatid. It has been prophesied by Prophet Joel in the book of Joel that in the last days, ibubuhos po ng Diyos ang kanyang Banal na Espiritu Santo. Ito po ang tandaan natin. Paano po pupunta ang Banal na Espiritu Santo sa puso ko? Kinakailangan ng pagpupuri at pagsamba at buong puso. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon at ngayon, hayaan natin na si Lord. Again, alisin po natin yung religion sa isipan natin sa oras na to. Mag-focus lamang tayo sa gagawin po natin. Ang Diyos po, gusto niyang pumasok sa puso po natin. Ito po kapag hindi po ang Diyos ang pumasok sa puso mo, demonyo o kaaway po ang papasok dyan. Totohanan pong bagay na ito, mga kapatid, hindi po ito sa pananakot. Pero po, ito pong sasabihin natin sa Diyos, Panginoon, sayo lang ako. Panginoon, yung puso ko po, Panginoon, sakupin mo. At kung sino man po yung nangangailangan ng kagalingan, pag pumasok po ang Panginoong Diyos dyan sa puso mo, ang kanyang banal na espiritu, tatanggapin mo po ang kagalingan. Kung sino po ang nangangailangan ng pagbabago sa buhay, ito pong alalahanin natin, kung saganang sarili po natin, hindi po natin makakaya na tayo lang magbabago. Yung New Year's resolution na tinatawag na paulit-ulit na lang at hindi naman natin nagagawa. Wala tayong kakayanan dyan magbago. Gusto mo magbago ngayon? Kung sino man po gusto magbago dito, mga kapatid, i-desire natin yung regalo ng Banal na Espiritu Santo. That's the power of the Holy Ghost that will work in us. Pag matanggap natin yung Banal na Espiritu, ito po yung magtuturo sa atin kung paano gumawa ng tama at kung paano umunawang higit sa salita ng Diyos. Ito pong gagawin natin, paano natin ma-receive yung Holy Ghost. Number 1, alisin mo yung doubt sa puso mo. Naku, evangelist, hindi naman totoo yung Holy Ghost. Baka kung ano-ano lang yan. Hindi po. Bible po mismo nagsabi. Ano pong sabi sa John chapter 3 verse 3 to 5? Pahapiyawan nga po natin. Ito po yung kaparaanan paano tayo papasok sa langit. Sumagot si Jesus, kausap po niya si Nicodemo. Sinasabi ko sa iyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos o yung langit ang hindi ipinanganak na muli. Ang born again po ay hindi relihiyon, kaibigan. Ang born again po, ito po ay proseso at katotohanan na ipinahayag po ng Panginoon. Ano pong sabi ng verse 4? Nagtanong si Nicodemos, paano maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang nanay upang ipanganak muli. Verse 5. Ito pong sabi ni Jesus Christ sa next verse. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Itong oras na ito, mga kapatid, ito po yung gugustuhin natin. The Holy Spirit na mararamdaman po natin. Paano po? We have asked for the forgiveness of God. Pinatawad na tayo ng Panginoon. And right now, we will just worship.
we will just thank God. I will just close my eyes, sasarado mo lang yung mata mo, ipipikit mo lang, bahagyang kamay nakataas, and you will open your mouth.